Istorya Tagalog Horror Stories. Magandang gabi po. Ako po pala si Kanor, hindi tunay na pangalan na nakatira rito sa isang baryo sa probinsya ng Aklan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay totoong naganap noong 1986, panahon na ako'y 20 anyos pa lamang. Nang mga panahon na yon ay alagang-alaga ko pa ang mahaba kong buhok. Kahit na ako'y isang matipunong lalaki, ay nakahiligan ko na noon na magpahaba ng buhok. At hindi rin po sa pagmamayabang, pero parang nireban po ang buhok ko noon. Gawa ng ito'y alagang-alaga pa ng gata ng niyog. May taniman din po kasi kami noon ng niyog na siyang pinagkukuhanan din namin ng pangkabuhayan. Isa din po akong magtutuba noon. At dahil marami akong inaakyat na niyog, kaya 3:00 pa lang na madaling araw, sinisimulan ko na ang pangunguha ng tuba. Inaabot naman ako ng 8:00 ng umaga bago matapos sa gawain ko. Ang mga tuba na nakukuha ko ay inihahatid ko naman sa mga suki namin sa bayan, kaya tanghaling tapat na ako nakakauwi. Minsan, may dalang balita si nanay sa bahay tungkol sa isang batang namatay. Ayon pa kay nanay na nag-iisa lang daw ang bata sa bahay nila. Gawa ng ang mga magulang nito ay ginabi na sa sugalan. Pag-uwi daw ng mag-asawa, nagulat na lang sila nang madatnang wala ng buhay ang kanilang anak. Maayos naman daw ang loob ng bahay at hindi ginalaw ang mga kagamitan. Kaya imposibleng pagnanakaw ang motibo ng salarin. At ang naging palaisipan sa kanila kung ano o sino ang pumatay sa bata. Ang tanging ebidensya lang nila ay ang naiwang marka ng isang malalim na kagat sa leeg ng kanilang anak. Ang sabi ko pa kay nanay, baka naman natuklaw ng ahas kaya namatay dahil nalaso ng kamandag. May isang lalaki noon sa baryo namin na itago na lang natin sa pangalang Donato. Itong si Donato ay kilalang kilala sa baryo dahil sa kanyang pagiging kulang sa pag-iisip. Tinatawag siya ng mga taga sa amin na Wangbu. Pero kahit na ganoon siya ay hindi siya mahirap na utusan. Lagi nga siyang sumusunod sa mga pinapagawa sa kanya ng tatay kapag panahon ng koprahan. At syempre, binibigyan siya namin ng kaukulang bayad. Dahil hindi naman palagi ang kopra, minsan ay nangangahoy at nag-iigib ng tubig si Donato para sa iba. Para lang may makain siya at may pantusto sa kanyang bisyo na pagyoyosi. Kapag napapadaan siya sa akin sa tuwing nagbababa ako ng tuba, ay lagi ko siyang pinaiinom. Kaya naman, medyo napalapit na rin siya sa aming pamilya. Si Donato, siya na lang kasi ang mag-isang nakatira sa kanyang kubo dahil namatay na ang kanyang lolo na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Kaedad ko lang naman si Donato, pero kuya ang tawag niya sa akin. Isip bata kasi si Donato kaya kahit nga mas bata pa sa kanya ay itinuturing niyang nakakatanda. Hindi naman iyon problema para sa amin dahil kahit ganoon si Donato ay maaasahan naman ito. Minsan nga lang ay hindi masyadong naiintindihan ng kanyang pagsasalita dahil sa utal-utal ito. Kapag binubuli siya noon ng mga kabataan at tatawaging Wangbu, ngingiti-ngiti lang si Donato pero alam ko sa kalooban niya na nasasaktan siya. Nakikita ko kasi iyon sa kanyang mga mata. Minsan nga, nakita ko si Donato na tinutulak-tulak kaya pinagsabihan ko yung mga bata na huwag nilang ganyanin si Donato dahil hindi siya kagaya nila na nakapag-aral at mas mabait pa si Donato kaysa sa kanila.
Nagpasalamat naman sa akin si Donato kahit pautal siya magsalita, na noon ay nasa aking likuran na umiiyak. Sinabi kong huwag na lang niyang pansinin ang mga batang iyon at kung makita man niya ay umiwas na lang siya para hindi siya pagtripan. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Hindi lang naman mga bata ang nambubuli kay Donato, pati ang mga matatanda. Minsan nga, nakita kong pinagtulungan siyang bugbugin ng mga lasenggo sa aming baryo, pero wala akong nagawa. Awang-awa ako kay Donato noon dahil puno ng pasa ang buo niyang katawan at magang-maga din ang kanyang muka. Nanginginig siya noon sa takot nang lapitan ko siya. Humingi ako ng tawa dahil hindi ko siya naipagtanggol sa mga nanggulpi sa kanya. Takot din kasi ako na mabugbog nila. Habang yapos ni Donato ang kanyang sarili, sinabi sa akin ni Donato na ang laki daw ng katawan ko at ako daw ay natakot sa umawi sa kanya. Hindi ko napigilang makonsensya, pero anong magagawa ko? Hindi naman ako sanay sa basag ulo. Dinala ko na lang si Donato sa bahay at doon ginamot siya ng nanay at tatay yung mga pasa niya sa buong katawan. Nang gabing iyon, mataas din ang lagnat ni Donato dahil siguro sa sakit ng kanyang buong katawan. Nakakaawa siyang tignan. Idagdag pa ang kanyang mga sinasabi gawa ng kanyang pagdedeliryo. Paulit-ulit na sinasabi ni Donato na siya daw ay galit at siya daw ay may sakit. Mga 3 araw siyang namalagi sa bahay at pagkatapos nun ay bumalik na siya sa kanyang kubo. Naging abala naman ako sa pagtutuba, kaya hindi ko nagaanong pansin na hindi na pala nagpapakita sa bahay si Donato. Nalaman ko na lang nang minsang magtanong si nanay sa akin kung nakita ko daw ba si Donato na dumaan sa niyugan. Kaya naman, sa araw ding iyon ay nagtungo ako sa kubo ni Donato. Pero hindi ko siya nadatnan doon. At base na rin sa pagkakaayos ng mga kagamitan sa loob ng kubo, ay nababatid kong ilang araw na ding walang tumatao doon. Panis na kasi yung kanin na nasa loob ng kaldero, at ang sabaw naman na nakalagay sa isang kaserola ay nangangamoy na. Indikasyon yun na ilang araw nang nakalagay doon yun. Nabahala na ako ng husto sa puntong iyon dahil baka napano na si Donato. Minsan, nagtungo ako sa bayan para ihatid sa isang suki ang 5 galon na tuba. Nasipat ko si Donato. Siyempre, kaagad ko siyang nilapitan. Ibang-iba na ang ayos ni Donato sa mga oras na iyon. Nangangayayat siya ng husto at maputlang maputla na at nananamlay. Tinanong ko si Donato kung ayos lang ba siya at kung bakit hindi na siya umuuwi sa kanyang kubo. Napansin kong naging mailap ang kanyang mga mata sa akin at nakayukong tumugon na uuwi naman daw siya pagkatapos ng pista sa bayan. Ani niya ay tutulong muna daw siya sa mga kakilala niya para malibre siya ng pagkain. May isang pamilya daw umano na tumanggap sa kanya bilang taga-sibak ng kahoy, taga-igib ng tubig at nagbibigay sa kanya ng libreng pagkain at matutulugan. Mukha naman siyang masaya kaya hindi na ako nagpumilit pa na isama siya pa uwi. Isang madaling araw, nasa kalagitnaan ako ng pangunguha ng tuba noon. Nasa itaas ako ng puno ng niyog nang maaninag ko ang isang bulto ng tao sa hindi kalayuan. Ang buong akala ko ay si Donato iyon dahil nga ganoon din ang mga oras na dumadaan siya sa niyugan para magtungo sa bayan. Simula kasi nang matapos ang pista sa bayan ay lagi nang nagtutungo si Donato roon para maghatid ng mga panggatong sa pamilyang sinabi niya na mabait sa kanya. Halos hindi na nga siya dumadalaw sa bahay. Akmang tatawagin ko sana siya, subalit
Napako lang ako sa kinatatayuan nang masipat kong mabuti ang bulto ng tao. Ang inaakala kong si Donato ay hindi pala, dahil ang bulto ng tao na yun ay unti-unting naging mabangis na hayop. Hindi ko alam kung anong hayop ba iyon, dahil unang beses kong makakita ng ganoong uring nilalang. Hanggang sa unti-unting naging isang malaking aso ang nilalang na iyon na kaagad ding umatungal. Naghatid iyon ng kilabot sa buo kong katawan. Hindi ko nga lang masyadong maaninag ang kabuuan ng anyo ng nilalang. Nakita ko na lamang na mabilis na naglakad na palayo ang malaking aso. Dahil sa nasaksihan ko ay hindi ko alam kung bababa na ba ako o maghintay na lang na sumikat ang araw bago bumaba sa niyog. Dahil baka kung ano ang gawin ng malaking aso kung sakaling makita niya ako. Subalit, naisip kong baka guni-guni ko lang ang mga nakita ko. Sadyang aso lang talaga iyon na dumaan at nagmukhang bulto lang ng tao ang anino nito. Maayos ko namang natapos ang pangunguha ng tuba sa araw na iyon. Isang araw, naisipan kong dalawin sa bayan si Donato. Sakto namang naghatid ako noon ng suka sa isang suki ko sa bayan. Nang makita ko siya ay tila ba hindi na siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Napansin ko ding may nagbago sa ayos ni Donato. Hindi na kasi kasing tuwid ng dati ang kanyang likuran. Nag-iba na rin ang kurba nito. Pero bigla ko ding naisip na baka dahil sa pagpasan niya araw-araw ng mga kahoy para dalhin sa bayan, kaya parang naging kuba na siyang tignan. Nang araw na iyon, hindi kami masyado nakapagkwentuhan ni Donato dahil pakiramdam ko umiiwas na siya sa akin. Kaya naman nang magpaalam na si Donato sa akin ay hinayaan ko na lang. Tuwing madaling araw, lagi ko nang napapansin ang malaking aso na dumadaan sa niyugan habang ako ay nasa taas ng puno ng niyog. Napaisip tuloy ako kung saan pumupunta ang aso at kung saan ito nanggagaling. Sa araw na iyon ay tansya kong 4:00 na ng madaling araw. May naipon na akong tuba noon at medyo nakaramdam na ako ng pagod, kaya naman naupo muna ako saglit at isinandal ang likuran ko sa puno ng niyog. Ang buhok kong laging nakatali sa tuwing umaakyat ako ng niyog ay inilugay ko dahil parang nakaramdam ako ng paninindig ng balahibo sa batok. At dahil sa pawisan ako ay nagulo ang buhok ko nang kinamot ko ang aking ulo. Sa puntong iyon, bumuhaghag ang mahaba kong buhok. Bigla ko na lang nakita ang paglapit ng aso sa kinaroroonan ko. Hindi ko nabatid kung saan siya nanggaling dahil nakatuon ang aking pansin sa malawak na kalangitan habang nagkakamot ako ng ulo. Mapulang-mapula ang mata ng aso na nakamasid sa akin. Umaangil ito na nagdulot sa akin ng takot. Ang mga laway na tumutulo mula sa kanyang malaking bibig ay walang patid na nalalaglag sa lupa. Sa puntong iyon, hindi na ako nakagalaw dahil sa nerbiyos. Nagkatitigan kami ng aso at sa hindi malamang dahilan, dahan-dahan niya akong nilisan. Nakahinga na rin ako ng malalim nang lumayo na ito sa akin. Ngunit bigla ring nanumbalik ang aking kaba nang magpakawala ang aso ng isang atungal na nakakakilabot. Nagsitayuan na ang mga balahibo ko sa katawan nang umalulong na naman ito. Hanggang sa nasipat ko na lang ang ginawa niyang mahinang paghakbang habang unti-unting lumalayo sa niyugan. At sa takot na baka bumalik ang aso at makagat ako, kaagad naman akong umakyat muli sa isa pang puno ng niyog. Nang sumunod na madaling araw, habang ako ay nasa taas ng puno ng niyog, nasipat ko ang 2 lasenggo sa aming baryo. Kapuway, pasuray-suray sa paglalakad ang dalawa
Dala ang isang flashlight. Mataas ang kinaroroonan ko kaya hindi talaga ako mapapansin ng kung sino. Idagdag pa ang mayabong na mga palwa ng niyog. Nadinig ko pang sinabi ng isang lasing na hindi na raw nakakasuntok ang kanyang kamao dahil hindi nila matsyempuhan si Wangbu. Nais niya daw na pagpawisan naman daw ang kanyang mga kamao at ang mga suntok niya raw ay nilaan niya para lang kay Donato. Sa nadinig ko ay lumingon-lingon ako at iginala ang tingin sa unahang bahagi ng dinaraanan nila. Baka kasi nataong naroon lang si Donato. Hindi ko naman nakita si Donato sa daan kaya naging kampante na ako sa itaas. Nang mapadako ako ng tingin muli sa daan ay nasipat ko na naman ang isang bulto ng tao. Hindi ko masyadong maaninag kung sino ang tao sa likod ng bulto na iyon dahil sa may kadiliman pa ang paligid. Kinabahan ako dahil sa isip-isip ko ay baka si Donato iyon. Tiyak na mayayari siya sa dalawang lasing pag nagkataon dahil siya ang pinag-uusapan ng dalawa. Kaya naman nagmadali ako sa aking ginagawa para pumanaog na sana. Subalit bigla na lang ako nakadinig ng mga kaluskos at sa pagtingin ko sa ibaba ay nasipat ko na lang na sinasalakay na ng aso ang dalawang lasing. Nadinig ko pa ang mga yabag nila habang nagtatakbuhan. Nakasunod naman ang aso sa kanilang dalawa. At ang sabi ko pa, buti nga sa inyo at ipinagpatuloy ko na ang aking ginagawa. Nang matapos ako sa pangunguhan ng tuba ay pagod at pawisan akong gumayak pa uwi ng bahay. Pasipol-sipol pa akong binabagtas ang daan nang mapansin ko ang ilang mga patak ng dugo. Nagtaka ako kung bakit may dugo doon. Pero nang maalala ang dalawang lasing na hinabol ng aso, naisipan kong baka nakagat nga ang dalawa. Hindi ko na sinundan pa ang mga patak ng dugo dahil sa kabilang direksyon naman ang dadaanan ko patungo sa bahay. Ngunit nagulantang na lang ako nang madinig ang balitang natagpuang wala ng buhay ang isa sa mga lasing na dumaan sa niyugan. Halos hindi na raw makilala ang biktima dahil nagkagutay-gutay na ang katawan nito. Ang sabi pa ng iba, baka raw may nakaaway ito dahil sa pagiging lasenggo at basagulero. Kaya naman daw pinatay at itinapon ang bangkay nito sa may ilog malapit sa niyugan namin. Pero sinabi ko pa sa mga taga-baryo na kaninang madaling araw ay nakita ko pang dumaan sila magkasama sa niyugan. Hinabol pa nga sila ng isang maitim at malaking aso. Nang itanong ng mga taga-baryo sa kasama nito kung ano ang nangyari sa napaslang ay tila wala ito sa katinuang sumagot. Halimaw. Inatake kami ng nakakatakot na halimaw. Yan ang paulit-ulit niyang sinasabi, ang salitang halimaw. Hindi ko alam kung dahil ba sa kalasingan niya kaya iyon ang naisipang sabihin. Dumaan pa ang mga araw. Hindi pa rin nalaman kung sino ang suspect sa pagpaslang sa lalaking iyon. Ang kasama naman nito ay tila nasiraan ng bait dahil takot na itong lumabas ng bahay. Lagi na lang nagkukulong sa loob. Takot siya na atakihin daw siya umano ng isang halimaw. Isa daw na nakakatakot umanong halimaw. Baka naman aswang ang kinatatakutan niya. Wika ng pinakamatanda sa aming baryo sa kanyang mga kausap nang minsang napadaan ako sa kanilang mga nagkumpulan. Dahil sa narinig ko ay napukaw ang aking kuryosidad, kaya naman huminto ako sa kanilang tapat para makinig sa kanilang usapan. Tatang, meron po kayang aswang talaga? Diba po panakot lang yun sa mga kabataan sa atin? Sabat pa ng isang lalaki. Alam mo iho, totoo ang mga aswang.
karamihan sa kanila ay nagtatago sa anyo ng isang taong nakakasalamuhan ninyo sa araw-araw. Wika pa ng matanda. Ayon pa sa kanya ay may iba't ibang uri ng mga aswang. May kumakain umano ng patay na tao, may sumisipsip ng dugo, may kumakain ng sariwang laman ng tao, at mayroon ding umanong iba't ibang pangalan ang aswang base sa kanilang uri. Nang tinanong pa ng isa pang lalaki ang matanda kung may aswang ba sa aming baryo, sinabi nitong hindi raw niya alam. Ang lahat daw ng mga taga-baryo ay kilala ang isa't isa, kaya malaya raw naming masasabi kung may aswang nga ba sa baryo namin. Ang lahat ay nagkaisa sa pagsabing walang aswang sa aming baryo, at sinang-ayunan ko naman iyon. Dahil nga sa kilalang kilala namin ang bawat angka na pinagmulan ng mga taong sakop sa baryo namin. Subalit, sinabi ng matanda na hindi lang naman daw sa angka nakukuha ang pagiging aswang. Maaari naman daw na nahawaan lang din ng isang aswang. Ang tinura ng matanda ay nagbigay ng palaisipan sa akin. Kaya naman, naitanong ko sa kanya ang maaaring pangontra sa mga aswang. Aniya, ang mabisang pangontra raw ay usok ng sinunog na goma, asin, bawang, mga matutulis na bagay, gaya na lamang ng itak at sibat. Pero ang mas magandang sandata umano laban sa aswang ay ang buntot pagi. Nakakatulong umano ang bagay na ito upang mailabas ang tunay na pagkakakilanlan ng isang aswang. Kaya gaya ng tinura ng matanda, nagdadala ako ng buntot pagi sa tuwing nagtutungo ako sa niyugan. Lagi iyon nakasukbit sa bewang ko. Hindi naman sa paniwalang paniwala ako na may aswangan talaga. Kaya ko yun ginawa, kundi sa baka kung sakali mang totoo ngang may aswang ay mayroon din naman akong maipanlaban. Hindi pa nga ako nagsisimulang umakyat sa puno ng niyog ay ramdam ko nang may nagmamasid sa akin. Nang itali ko na ang nakalugay kong buhok ay doon ko na nasipat ang isang malaking aso. Ang asong humabol sa dalawang lalaki. Nanlilisik ang mga mata ng aso habang nakatingin sa akin. Naguunahan ding tumulo ang kanyang laway. Sa nasilayan ko ay napaatras ako. Dahil ramdam na ramdam ko na mukhang sasalakayin niya ako, at hindi nga ako nagkamali. Bigla niya akong sinunggaban at buti na lang ay nakailag ako. Pakiramdam ko ay gigil na gigil ang aso. Sa tulong din ng liwanag na buwan ay naaninag ko ang ikinilos at ang kanyang anyo. Doon ko napagtantong may kakaiba sa aso na iyon. Paano ba naman kasi ang kanyang buntot ay tuwid na nakatayo? Ang kanyang mga mata ay mapupula at mabalasik na nakatingin sa akin. Ang balahibo din ng aso ay makapal na hindi tulad ng normal na aso. Nang mga oras na iyon ay saka ko palang talaga nasilayan ang kabuuang anyo ng aso. Kakaiba din ang haba at tulis ng mga kuko nito. Sa muling pagsunggab niya ay muli na naman akong nakaiwas. Iba na siwas ko pa ang dalawa kong sanggot para sana takutin itong, ngunit hindi nagpatinag ang malaking aso. Nagkatitigan kaming muli at doon ko na nasilayan ang pagpalit niya ng kaanyuan. Mula sa anyong aso ay unting-unting naging isang nakakatakot na halimaw ito. Ang kanyang katawan ay tila ba butot balat na. Mayroong mahaba at tuwid na buntot, mapupulang mga mata at mga ngipin na kasing talim at tulis ng isang lagari. Humahaba din ang kanyang tenga na nagiging kapantay ang taas ng kanyang ulo. Baluktot ang kanyang likuran, ngunit kapansin-pansin ang mabangis niyang anyo na nagpaparamdam sa akin ng pangangatog sa buo kong katawan. Noon lang ako nakakita ng ganoong uri ng halimaw.
Tila ba nagsitaasan ng lahat ng dugo ko sa katawan nang ibuka ng nilalang ang kanyang bunganga. Dala ng labis na takot at kilabot, nalaglag sa lupa ang tangan kong sanggot. Hindi naman ako naglakas loob pang kuhanin iyon dahil alam kong nasa bingit na ako ng kamatayan. Sa puntong iyon, sumagi sa isip ko ang sinabi ng pinakamatanda sa baryo namin tungkol sa aswang. Kaya naman, kahit nangangatog at punong-puno ng takot, ay tinatagan ko ang loob ko. Sa isip ko noon na kapag nagpadala ako sa kabog ng puso ko, sanhi ng kaba ay hindi na ako makakapag-isip pa ng tama. Kaya naman, ikinilos ko ang mga kamay ko at kinapa ang buntot pagi na nasa bewang ko. Habang nakatuon ang paningin ko sa aswang, ay mahigpit na nakahawak naman ang dalawang kamay ko sa buntot pagi. Bigla na lang akong sinunggaban ng nilalang at sa puntong iyon ay ramdam ko ang kakaiba niyang lakas at bilis. Hindi na ako nakailag pa sa ginawa niyang pag-atake. Nagpambuno kaming dalawa hanggang sa tila nang hina na ako at pansin ko na lang na nakabuka ang kanyang bibig at wala sa anong-anong kinagat niya ako sa may leeg. Mabuti na lamang at maaga pa akong nagpumiglas kaya hindi niya ako napuruhan. Ramdam ko na pumalandit ang masaganang dugo mula sa sugat ko sa leeg. Pansin ko ding parang uhaw na uhaw sa dugo ang nilalang na ito. Dahil sa pakikipagbuno ko sa aswang, ay nakawala sa pagkakatali ang buhok ko dahilan upang lumugay at bumuhaghag iyon. Biglang natigilan ang nilalang, tila ba napako sa kanyang kinatatayuan. Kahit na medyo nagdidilim na ang paningin ko noon, sinikap kong mayhampas sa nilalang ang hawak kong buntot pagi. Nagtagumpay naman ako na gawin iyon. Hindi lang isang beses, kundi 3. Napahiyaw ang nilalang nang dumampi sa kanyang butot balat na katawan ang buntot pagi. Tila nang hina ito at dahan-dahang lumayo sa akin. At sa isang iglap lang ay nagbago ang anyo ng aswang. Ang anyo niyang isang mabangis na halimaw ay napalitan ng bulto ng isang taong hubot-hubad. At nang masilayan ko ang kanyang mukha ni Donato sa katawan na nag-anyong aswang, ay halos hindi ako makapaniwala. Sa muling pagkakataon ay nagkatinginan kami ng nilalang. Sa puntong iyon ay hindi na mabalasik ang kanyang mga tingin kundi tingin ng isang nakakaawang lalaki. Nagsalita siya ng patawad at bigla na lang siyang umiyak. Kahit na galit ako sa kanya ay nakuha ko pa ring maawa. Sinabi kong, "Donato, hindi ko ilalantad ang sikreto mo pero sana huwag ka na magpakita sa mga taga rito at pakiusap. Huwag na huwag ka nang mambibiktima ng mga taga rito sa ating baryo. Umalis ka na, pakiusap." Yan ang sabi ko sa kanya na kaagad naman niyang sinunod. Dahil may kaalaman ang pinakamatanda sa aming baryo tungkol sa mga aswang, ay minabuti kong doon na magtungo sa kanya upang mailahad ang mga nangyari sa akin. Inilarawan kong mabuti ang anyo ng aswang. Ayon pa sa matanda, marahil nahawa lamang si Donato, kaya siguro naging aswang na kiwig. Ang isang kiwig umano ay nangahawa sa pamamagitan ng kanilang laway na ipinapakain sa kanilang biktima. O baka marahil nakakain umano si Donato ng pagkaing may laway ng isang kiwig na aswang. Nalaman ko rin mula sa matanda na hindi sinasalaki ng mga kiwig ang lalaking mayroong buhaghag at mahabang buhok. Ginamot din ng matanda ang sugat ko sa leeg ng abo at bawang. Ito ang pangyayari sa buhay ko na naging sekreto ko na lamang. Tanging kami na lamang dalawa ng matanda ang nakakaalam at hindi ko na rin pa nakita si Donato na unang aswang sa aming baryo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.
Istorya Tagalog Horror Stories.